channel yung tungkol sa Punnett square. Yung homozygous dominant, heterozygous, tsaka homozygous recessive. Titignan natin kung yung science tutugma ba dun sa mga nararanasan natin sa pagpapalahi. Gusto ko ipaliwanag na ang isang manok, halimbawa isang manok, isang buo, bawat isang manok merong dalawang alil. Galing sa tatay yung kabila, galing sa hen yung kabila. Sinabi ko na meron silang dalawang alil, 2 alil. Kasi naka-spelling. Ngayon, yung alil na yan, random, na maipapasa sa anak, yung kalahati. Yung nanay, tatay, kalahati, half and half. 50-50. Ngayon, kung isusulat natin yun sa Punnett, try natin Punnett. Halimbawa, yung tatay, yung anak, pure homozygous dominant. Ang pagsulat nito, halimbawa na lang, E. Galing sa tatay. Tapos, E. Galing sa nanay. Ang tawag dyan, homozygous dominant. First example. Ayan na. Halimbawa naman, number 1 to sa pangalawa naman. Kung inaipasa naman sa anak ay dominant, at yung pangalawang best naman ay recessive, ang tawag dyan heterozygous. Second example. Number 3. Halimbawa naman, yung nakuha na ipasa na alil sa anak ay heterozygous. Pangatlo naman ay heterozygous. Ang tawag dyan homozygous recessive. Third example. Yan na. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-Punnett. Yung Punnett, yun yung sukatan kung gaano maipapamana ng magulang yung katangian nila para sa kanilang anak. Sa first example, halimbawa, yung tatay dominant, homozygous. Tatay ito
Kak. Gagawa tayo ng 4 na square. Ayan. Ito yung tatay, ito yung hen. Yung hen ay heterozygous, isang malaking E at isang maliit na E. Halimbawa, ito straight comb. Straight comb. Ito P-comb. Ang P-comb dominant kaysa sa straight comb. O subukan natin ipunit kung anong magiging resulta ng anak niya. Unahin natin lagi ang E na malaki. Galing sa tatay. Ito, galing sa tatay. Lagyan natin. Tapos pasok natin yung sa nanay. Tapos dito naman. Dito. Tatay. Nanay. Ay, ito. Yung maliit. Yung maliit yan ha. Sorry. Ito. Ngayon, pag pure o homozygous dominant yung tatay at heterozygous yung nanay, ang lalabas niyan, magkakamukha sila. Almost the same. Dapat yan ha, magkakamukha sila 100%. Pero kahit magkakamukha sila, dalawa lang sa kanila ang dominant. Dalawa lang sa kanila ang homozygous dominant. Kahit magkamukha sila boss ha. Ngayon, ito, yung dalawang ito iiya. Ngayon, ito, dalawa sa kanila heterozygous. Dalawa. 100% silang magkakamukha, pero 50-50 lang sila. 50%. Ayan. Kaya magiging observant ka dyan. Maaring ito isang klase ng style ng laro. Ito medyo magaling kasi naghalo ang homozygous at heterozygous. Ang lalabas yan puro straight, kaya P-comb 100% the same, 100% P-comb. Ayan ha. Ngayon sa second example tayo boss. Halimbawa, ang second example natin, halimbawa sir, yung father ay heterozygous. Ito, sabihin natin to first generation. Generation. Ngayon, halimbawa, pinagpares mo yung anak. Yung anak, nakuha mo. Yung anak, nakuha mo. Dalawang heterozygous. Tingnan natin kung anong lalabas. Pareho silang dalawa na pagpares mo. O halimbawa, ito yung inahin. Binalik mo yung nanay sa inahin na heterozygous. Ito halimbawa, itong heterozygous na pili mo. Kasi siyempre, hindi mo malalaman kung alin din yung dalawa eh. Diba? Halimbawa, itong heterozygous na ibalik mo sa hen. Ito yung
Original na hen. Original na hen. Back to mama. Ito yung anak. Son. Napili mo heterozygous. Siyempre straight. Ano yan? Picom. Pero heterozygous siya. Picom. Tingnan natin sir kung lalabas. Yung unang alil ng anak. Capital. Pangalawang ano. Kaya sulat sir ha. Ito, laging ang sinusulat dito sir, lagi una malaki. Kaya, ito yan sir. Tapos, ito naman, maliit. Ito. So, ayan. Ang lalabas na sir ganito. 50-50. Dalawang 50%, dalawang picom. Kasi itong heterozygous, kahit na siya heterozygous, yung laman niya dominant na picom, ang mangingibabaw dominant picom. Ito na magiging siyang homozygous dominant, kahit na ito heterozygous, pero dahil nga meron siyang dominant blood, dalawa rito magiging picom. And the other, dahil ito recessive, nagiging homozygous recessive, dalawa sa anak niya. O 50% magiging straight com. Kaya pagka ibinalik mo yung anak na heterozygous sa kanyang nanay na heterozygous, pareho sila, ang lalabas boss, dalawang picom, dalawang straight com. Okay nyo boss? Kaya sa breeding hindi matatago. Ang ratio niya sir ganito, isang homozygous dominant, pasensya na kayo sir ha, umaga to, nagkakape pa ako. Itang isang heterozygous at dalawang homozygous recessive. Hindi ko maano sir, pasensya na. Ngayon, masama ba itong dalawang homozygous recessive? You can consider din, makukonsider mo rin pa rin siya sir na pure. Pero, pag ikrenos mo siya, lagi siyang natatago pagka na-cross mo siya sa isang dominant blood. Hindi siya lilitaw pagka hindi nagsama yung dalawang alil niya. Yung dalawang alin niya hindi lilabas ang straight com pag pareho silang heterozygous o homozygous na recessive. Etong mga ganito na mga homozygous dominant, sila yung mga pure na prepotent. Yan. Kahit saan mo sila ibato, magiging kaya nilang ipasa yung mga katangian nila sa anak niya, maging sa babae at maging sa lalaki. Yan ang napapansin ko sir. Pag nakakuha ka ng homozygous dominant na blood, magiging prepotent sila. Maski sa babae, maski sa anak niya na lalaki, kaya niyang ipasa yung katangian na pinili mo
kaya mo siya sinelect. Ngayon, tuturo ko naman sa'yo kung bakit nagiging halimbawa. Ito second generation. Sabihin natin second generation back to mama. Pasensya na kayo, magulo. Intindihin nyo na lang, sir. Ngayon, nag-third generation ka, sir. Halimbawa, nag-third generation ka. Third generation. Binak to mama mo uli. Yung anak, naging nanapili mo. Siyempre, sabi ko sa inyo, magiging kayo magiging observant. Diba? Pero, a-apply natin ng science, ng genetics, para hindi tayo masyadong masigaw. Ito yung nanay. Diba? Sabi niya, original na nanay. Heterozygous. Original hen. Halimbawa, original hen. Heterozygous. Yan na. Ang napili mo, sir, sa third generation, homozygous dominant na lalaki. Stag. Back to mama. Back to mama. Back to mama. Ang magiging ganit, sir. Pakita ko sa'yo. E 50% pa rin sila, sir. Napicom. Tapos 50% na straight com. Pero akala mo, sir, di ba? Akala mo kagaya lang siya ng second generation. Pero iba. Kasi dito, dalawang heterozygous. Ang lumabas. At dalawang homozygous na dominant. Ay, recessive pala, sir. Ngayon, sabihin mo, bakit nag-back to mama ka na? Straight com yan sila, 250. Dapat nag-pure ka na, di ba, sir? Pero ang nangyayari kasi, napili mo mga recessive na anak. Kasi ito, siyempre, ang mga recessive, siya yung mga straight com. Nakita mo, napakagaling. Pipilihan mo recessive, siyempre. Kaso napili mo dugo. Kasi akala mo, sir, ngayon lalabas. Back to, halimbawa, original na lalaki mo, Picom. Hindi yung lalabas, sir, kahit paano gawin mo. Kasi, recessive ba nakuha mo? Kaya kailangan magiging mapili ka. Sabagay, hindi naman natin masisilik kung ano talaga. Pero halimbawa, ang nakuha mo naman, na anak na babae ay pareho silang naging dominant. Halimbawa, dominant. Ito yung tatay, original na tatay. Original na tatay. Kak. Original kak. Punit natin, sir. Tapos yung nahin na nakuha mo naman ay nagiging homozygous dominant. Ang labas na, sir, lahat. %100%. Pico. Itong anong to, sir? Halimbawa, yung example ko to, sir. Hiwalay ito dun sa
purity ng dugo, hiwalay. Ito ay yung katangian na naipapasa sa anak. Pero kasi yung katangian na yun, hindi mo maipapasa kung magiging crossbreed ka. Yung katangian na yan, maipapasa lang kung nag-i-inbreed ka. Halimbawa, brother-sister mating. Halimbawa, hiwalay ito sira. Ang ano to, law of inheritance. Katangian lang to sira, hindi to sa dugo. Purity of the katangian. Traits. Yan. Hindi hiwalay ito sa pagkwenta sa purity ng dugo sira. Ito ay pag-compute lang sa kakayahang ipasa ng magulang yung katangian niya sa anak niya. Hanggang dito na lang muna, sir. May gagawin pa ako. Pasok. Trabaho pa muna. Salamat. Sana may matutunan kayo.